Abay sa ating pangunahing balita, inabot po ng hanggang kaninang alas 2 na madaling araw ang screening ang deliberasyon ng BICAM para po sa 2026 proposed budget. Formal pong nagsarado ang sesyon kanina matapos po ang ilang araw na pagtalakay sa higit na 6 na trilyong pisong budget sa taong 2026. Huling inaprubahan sa pagtatapos po ng BICAM ang halos 530 billion pesos na budget na naman po ng DPWH. Napakasunduan kasi ng Senado at ng Kamara na 20.7 billion pesos na lamang daw ang itapya sa budget ng ahensya mula sa orihinal na 45 billion pesos. Ito nga po'y kasunod ng apila ni Secretary Vince Dizon na ibalik daw ang ibinawas na pondo matapos ngang i-adjust ang budget ayon sa isinumiting construction materials price data. Nagdesisyon po naman ang BICAM na ibigay ang 16 billion na binawas sa DPWH sa PhilHealth habang 4 billion po naman daw na natira ang ibibigay sa NDRRMC bilang ayuda sa mga sinalanta na sakuna. Napakarami namang ayuda nito. Maliban dito, meron pang wala ho naman daw nila ang pondo ang BICAM sa 2026 para po sa flood control projects. Pero tuloy ho naman daw ang pagpapatayo sa mga ito gamit ang tirang pondo noong 2024 at 2025. Samantala, nilinaw naman po ng palasyo na walang puwang ang lesser evil na 2026 national budget. Kaya naman naging digdikan ng pagbusisi ng pondo. Sa Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at ng Kamara, may pagkakataon pa ngang nag-init ang ulo at napatayo si Senator Loren Legarda. Habang tinatalakay ang budget ng Department of Transportation o DOTR, hinanap ng ilang mambabatas ang pondo para sa Mindanao Railway System. Gayong wala naman ito sa National Expenditure Program o NEP. Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Yeah. Senator Loren. I'm not lecturing. I No, was we thank you really. You're really saying the right thing. No, but it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Yan nga po ang mainit na sagutang tinig ni Senator Loren Legarda at Congressman Rufus Rodriguez. Ang paliwanag naman po ni Senator Win Gatchalian, hindi natukoy ang mutual agreement para sa proyekto. Posibleng naghahanap pa raw ng bagong magpopondo para rito. Nakadagdag pa sa init ng ulo ni Legarda ang mga late na pahabol o padagdag na pondo ng ilang ahensya. Katulad po ng Department of Agriculture na nagsumite ng bagong listahan para sa 8 bilyong pisong farm-to-market roads. Nagkasagutan din si Senator Ping Lacson at ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Inakusahan kasi ng mambabatas na may Senate Pork Barrel Fund daw sa 2026 budget na aabot naman po sa 17.9 billion pesos. Yung sa NTPF, yun yung napunta sa subsistence allowance. So walang force, mag-aral siya ng budget para niya sabihin. So either ignorante si Senator Ping or nagmamaang-maangan sa ginawa ng Senado na kinaltas yung budget na para dapat sa government employees para ilagay sa LGU pork ng mga senador. Kaya dapat hands off, huwag galawin yung budget na para sa government employees. No to pork. Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Ping Lacson at ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Samantala po namang kinasuhan ng United People Against Corruption sina dating Congressman Sal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po ng mga anomalya umano sa flood control project sa Novaliches. Isinama po ang kaso o isinampa ang kaso sa Quezon City RTC. Inakusahan ng grupo sina Co at Romualdez ng abuse of rights at unjust enrichment. Dawit din po sa kaso si Quezon City Representative PM Vargas. Wala pang pahayag ang mga kinasuhan pero dati na pong itinanggi ni Co at Romualdez ang mga aligasyon ng katiwalian. Sa iba pang balita, pinalaga naman ng Palasyo at ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga ulat sa ibang bansa na nagsasabing training hotspot daw ng mga terorista ang Pilipinas. Kasunod pa rin yan ang mga ulat na sa Pilipinas daw nagkaroon ng training ang mag-amang Indian na walang habas po na namaril at pumatay sa 16 sa Bondi Beach sa Sydney sa Australia.
Ang giit nga ng palasyo, hindi ito totoo. Wala daw ebidensya na ginagamit na training ground ng mga terorista ang bansa. Ayon pa sa AFP, matagal nang walang aktibidad, recruitment o anumang pag-atake sa bansa ang kahit anong local terrorist groups mula pa noong taong 2016. Imposible rin daw na dito sa Pilipinas na recruit ang mag-ama kung halos 1 buwan lamang sila dito. Ganun pa man, iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang kanilang mga ginawa habang nasa Davao City noong Nobyembre. Samantala po nakipagkita umano sa kanyang abogado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa Facebook post po ni Attorney Israelito Torion, ibinahagi niya ang mga larawan at video habang kausap ang senador. Pinayuhan niya pa raw si Bato na mag-ingat dahil marami raw po ang nanghahunting sa kanya. Hindi idinitalye ni Attorney Torion kung ano ang napag-usapan ng kanyang kliyente at kung saan sila nagkita. Mahigit pong 1 buwan nang hindi pumapasok sa kanyang trabaho sa Senado si De La Rosa mula po nang lumabas ang sinasabing arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC. Ilang pang mga balita abangan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!